Yung ibig sabihin ng fallacy, invalid question yun. Kahit saan mo tingnan na dictionary yan. Pag sinabing fallacy talaga, invalid arguments, invalid questions. So sa madaling salita, wala talaga silang mga valid questions. Kawawa naman. Okay? At ang aking tatabok ay yung video sa inyo ay yung rebut ni Dan Maasin sa naganap na dialogo sa pagtuo doon sa Bayan Bohol. Ating panoorin yung kanyang pag-rebut dito. Pakinggan natin ito. Sa 12 katuig nga pag-eskwela ni Igsoong Darwin Gitgano sa seminaryo, wa jud siya nakaila ug wa jud siya nakahibaw kung kinsa sa mga apostoles ang nagpahulay o nagbantay sa adlaw Sabado human nga mabanhaw si Kristo. Yan. So, doon sa video na yon, sabi ni Dan Maasin, si Darwin Gitgano, 12 taon nag-aral sa seminaryo, pero hindi niya alam kung sino sa 12 mga apostol ang nangilin pa rin ng Sabat pagkatapos na buhay maguli ni Kristo. Meron ba? Meron ba? Sabi niya, pakinggan natin. Gumamit si Dan Maasin ng babasahing Katoliko at ating tinang kung tama bang kanyang unawa o misleading arguments na naman ulit. Alam nyo na, 3A Media, mga misleading ang mga yan. Wala pa akong na-meet na 3A Media na matino talaga kausap. Lahat ng member ng 3A Media, kahit Dan Maasin pa yan, misleading arguments yung mga nagkakala. Yun ninyo ha, ate panoorin. Sumangtan ako nimo, give and take man eh. Tatanungin kita, give and take ito. Kinsa man sa mga apostoles nagpahulay og Sabado after nabanhaw si Kristo. Yan, sino sa mga apostoles ang nagpahinga, nangili ng Sabat sa Sabado pagkatapos ng linggo, pagkatapos ng muli pagkabuhay ni Kristo. So, niini nga video, atong sugiran o atong tudluan si Igsoong Darwin Gitgano o ang uban pang mga higala natong mga Katoliko. Ang sabi niya, tuturuan daw niya tayo. Tayo ba talaga tuturuan niya o ililigaw niya? Ha? Actually, nag-send ako ng link na to kay Dan Maasin. Baka sakali na makita niya at magka-interest pumasok. Welcome na welcome ka dito, Dan Maasin. Ha? Ngayon, ating tingnan. Nga wa nakahibaw o wa nakaila kung kinsa sa mga apostoles ang namahulay sa adlang Sabado human nga mabanhaw si Kristo. Yan, no? So, meron daw ang apostol na nangingilin daw ng Sabat pagkatapos na buhay maguli ni Kristo. Teka. Based sa aking pagsaliksik sa mga dokumento ng mga sinauna, mukha yatang contradict. Mukha yatang contradict. Ato ana. Para sa kabinet na. Mukha yatang contradict. Nawala yung sulabi lagi na wala uli. Wala lagi. Nang hula mo lagi uli. Wala eh. Dali na to dire. Wag yun. Dahil na sa basket sa likod, pero wag mo yun. Mawabulo, asa na. Ay, manguha din sa kong studio nga dili man ang hit. Ngayon, tuloy natin. Sabi to ni Dan Maasin na mga apostol daw nangilin pa rin daw ng 7th day Sabbath. Mukha yatang contradiction yan doon sa ginamit ni Bishop Ignatius. Ayon kay Bishop Ignatius, ang mga Kristiyano was no longer observing the Sabbath. Tapos sa kanya, nag-o-observe. Contradiction, di ba? Contradiction. Kukuha siya ng babasahing Katoliko. Ating panoorin. Og ang atong gamiton nga ebidensya sa pagtugan sa ilaha, mao ang ilahang libro mismo. Ayan.
libro daw mismo ng Katoliko ang kanyang gagamitin. Libro? Libro o pamphlet? Iba kasi ang libro, iba kasi ang pamphlet. Sa pagkaunawa ko, iba ang libro, iba ang pamphlet. Ang pamphlet, kaya tang ano na inupik-tupik na na piraso ng papel, samantalang ang libro ang daming pages. Tuloy natin. So, way paglangay-langay, atong basahon sa ilahang libro mismo kung kinsa nga mga apostoles ang nagpahulay sa adlaw Sabado human nga mabanhaw si Kristo. Yan. So, babasahin daw niya mismo sa ating libro daw. Libro yan, oy. Babasahin na sa aming libro daw mismo na ang mga apostoles pagka resurrect ni Kristo ay nangingilin pa rin ng Sabado. Okay? Tuloy natin. Matod pa niini nga libro, The Christian Sabbath, the genuine offspring of the union of the Holy Spirit and the Catholic Church, his spouse, the claims of Protestant to any part therein prove to be groundless, self-contradictory, and suicidal. 5th edition, published by Catholic Mirror, Baltimore, MD. Page 6, matod pa din he finds that the Bible, his teacher, is consistent in both parts, that the Redeemer, during his mortal life, never kept any other day than Saturday. The Gospel plainly evinces to him this fact, whilst in the pages of the Acts of the Apostles, the Epistles, and the Apocalypse, not the vestige of an act canceling the Saturday arrangement can be found. Wait lang na. Pasinin niyo yung sinasabi dito ha. He finds that the Bible, his teacher, teka. Katuruan ba sa Katoliko na ang Biblia ay teacher natin? Ay, hindi. Ang Biblia, ginagamit lang yan ng ating mga teacher. Hindi ang Biblia mismo ang teacher. Kasi sa katuruan ng Katoliko, may nagpapaliwanag. Babasahin yan. Ang papaliwanag niyan, hindi kami naniniwala sa Bible interprets itself. Hindi kami naniniwala dyan. Bakit? Kalokohan lang yan. Yung sinasabing Bible interprets itself, kalokohan lang yan. There's no such thing as Bible interprets itself. Dahil kung meron palang ganyan, hindi na kailangan ng pari, hindi na kailangan ng pastor. Basa ka lang. Ha? Basa ka lang. Hindi na kailangan ng pari, hindi kailangan ng pastor, hindi kailangan ng ministro, hindi kailangan ng ansyano. Ano pa? Hindi kailangan ng sino man tagapagturo. Basa ka lang, yun na. Diba? So, hindi katuruan ng Katoliko na ang Biblia ay ang mismong teacher. Ang Biblia ay ginagamit ng teacher at hindi ang Biblia mismo ang teacher. Yan, may diferensya sa unawa ni Dan Maasin. Tuloy natin. Second paragraph. The Adventists, therefore, in common with the Israelites, derive their belief from the Old Testament, which position is confirmed by the New Testament. So, kining beliefs sa Seventh-day Adventist nga gikuha gikan sa Old Testament, gi-confirm kini sa New Testament. Confirm yun sa New Testament. Matod pa sa ilahang libro. Atong padayunon sa pagbasa. Endorsing fully by the life and practice of the Redeemer and his apostles, the teaching of the sacred word, for nearly a century of Christian era. Tinaw mga higala o mga igsuon, niini nga statement,
atong nahibaw-an mga higala, nga dili lang usa ka apostoles, duha ka apostoles, ang nagbantay sa adlaw igpapahulay human nga mabanhaw si Kristo, kundi ang iyahang tanang mga apostles nagbantay gayud sa adlaw igpapahulay. Yan. So, yan ang kanyang unawa dyan, ano? Oh, yan. Sinasang-ayunan ba yan ng Biblia mismo? Na sinasabi niya na, tandaan nyo, ating libro yan. Hindi pwede na siya mag-interpret niyan. Dahil pag siya ang nag-interpret niyan, ang resulta niyan, fallacy of equivocation. Oh? So, atin mo nang tingnan ano ibig sabihin ng fallacy of equivocation. Ito yung ginagamit ko niyan eh. Idan Maasin eh. Okay? Ito sinasabi, no? The fallacy of equivocation. Sabi ganito, using a term with more than one meaning in a statement without specifying which meaning is intended. Yan ang ginamit na na paraan ni Dan Maasin dito. Ginamit niya ang fallacy of equivocation. Ngayon, ating alamin, yung binasa ba niya, pabor ba yon sa kanya? Pabor ba sa kanya yon? Sige, ating tanungin si Catholic AI. No, Catholic AI, para sila yung nagpapaliwanag ng kanilang sariling aklat kasi Catholic document yan eh. Okay, ito yung basahin Ito tayo kay Catholic AI. At ipakita sa screen si Catholic AI. Para mas makita kung tama ba ang unawa ni Dan Maasin o isa na naman ulit na kapalpakan. Ayan. Sabi dito, wait lang Ayan. Ano ang ibig sabihin nito? Yung binasa ni Dan Maasin. The Adventists, therefore, in common with the Israelites, derive their belief from the Old Testament, which position is confirmed by the New Testament, endorsing fully by the life and practice of the Redeemer and his apostles the teaching of the sacred word for nearly a century of the Christian era. Anong sagot? Ang pahayag na ito ay naglalarawan ng pananaw ng mga Adventista na isang grupo ng mga Kristiyano tungkol sa kanilang mga pinagmulan ng pananampalataya at mga paniniwala. Narito ang isang detalyadong pagsusuri ng mga pangunahing bahagi ng pahayag. The Adventists, therefore, in common with the Israelites. Ang mga Adventista ay inihahambing sa mga Israelita na tumutukoy sa mga tao ng lumang tipan na pinili ng Diyos. Ipinapakita nito na ang mga Adventista ay naniniwala na ang kanilang mga paniniwala ay may mga ugat sa mga tradisyon at aral ng lumang tipan. 2. Derive their belief from the Old Testament. Ang pangunahing batayan ng mga paniniwala ng mga Adventista ay nagmumula sa mga turo at mga kaganapan ng kasaad sa lumang tipan. Pinapakita nito ang kanilang paggalang sa mga kasulatan ng lumang tipan bilang isang mahalagang bahagi ng kanilang pananampalataya. Sa madaling salita, ang mga Adventista nangungopia lang. Ang mga Adventista nangungopia lang. Hindi talaga sila ang pinagbigyan dyan, kundi nangungopia lang. Kawawa naman. Tuloy natin. Sabi pa dito, which position is confirmed by the New Testament. Ang pahayag ay nagsasaad na ang paniniwala ng mga Adventista na nagmula sa lumang tipan ay pinagtibay o kinumpirma ng mga turo ng bagong tipan. Ipinapakita nito na ang mga Adventista ay naniniwala na ang mga mensahe ng lumang tipan ay hindi lamang nalimutan o pinawalang bisa kundi patuloy na may halaga sa konteksto ng mga turo ni Jesus at ng mga apostol. 4. Endorsing fully by the life and practice of the Redeemer and his apostles. Ang pahayag ay nagmumungkahi na ang buhay at mga gawa ni Jesus, ang manunubos at ang kanyang mga apostol ay sumusuporta at nagpapatibay sa mga aral ng lumang tipan. Ibinapakita nito na ang mga Adventista ay naniniwala na ang mga prinsipyo at aral na nakasaad sa lumang tipan ay naipapahayag at naipamahala sa buhay ni Jesus at ng kanyang mga tagasunod. Tama yun. Tama.
Pero tuloy natin. Tingnan ninyo ha. Badjat na badjat si Dan Maasin dito eh. The teaching of the sacred word of the nearly a century of the Christian era. Ang pahayag ay nagmumungkahi na ang turo ng mga turo ng kasulatan, luma at bago, ay naging mahalaga at patuloy na sinunod sa loob ng halos isang siglo mula sa pagsisimula ng Kristyanismo. Pinapakita nito ang kanilang pananaw at mga aral na ito ay hindi lamang isang bagay ng kasaysayan, kundi isang patuloy na bahagi ng buhay ng simbahan. Sa kabuuan, ang pahayag ay nagpapahayag ng pananaw ng mga Adventista. Ano daw? Pananaw ng mga Adventista na ang kanilang mga paniniwala ay nakaugat sa mga kasulatan ng Lumang Tipan na kinumpirma at pinagtibay ng mga turo at halimbawa ng Bagong Tipan. At ito ay isang mahalagang bahagi ng kanilang pananampalataya sa loob ng kasaysayan ng Kristyanismo. So ito ay tumutukoy sa paniniwala ng mga Seventh-day Adventist. Bakit? Hindi naman turo sa Katoliko na ang Biblia ay teacher. Ang turo sa Katoliko, ang Biblia ay ginagamit ni teacher, hindi ang Biblia mismo ang teacher. Palpak. Ngayon, pangalawa, tanong ko sa kay Catholic AI. May tinutukoy ba dyan na ang mga apostol ay nagsasabat pa rin sa Saturday matapos na ang muling nabuhay si Kristo? Anong sagot? Ang pahayag na ibinigay mo ay hindi tuwirang nagsasaad ng impormasyon tungkol sa mga apostol na nagsasabat pa rin sa Sabado matapos ang muling pagkabuhay ni Kristo. Bagshot. Ha? Tuloy. Ha? So, yun pa man, ang konteksto ng mga paniniwala ng mga Adventista na nakabate sa mga kasulatan ng Lumang Tipan at ang kanilang interpretasyon sa mga turo ng Bagong Tipan ay maaari magpahiwatig na sila ay naniniwala na ang Sabat na ipinagdiriwang tuwing Sabado ay patuloy na mahalaga at dapat ipagpatuloy ng mga Kristiyano kasama ng mga apostol. Yun pala ay paniniwala nila. Hindi pala ayon sa kasaysayan, kundi paniniwala nila. Sa kabuuan, ayon sa mga turo ng simbahang Adventista, ang Sabat ay tinuturing na isang banal na araw ng pahinga na itinakda ng Diyos mula pa sa simula ng paglikha. At ang pagsunod dito ay isang mahalagang bahagi ng kanilang pananampalataya. Ang mga Adventista ay madalas na nag-aangkin na ang mga apostol at ang mga unang Kristiyano ay patuloy na nagsasagawa ng Sabat sa Sabado kahit na matapos ang muling pagkabuhay ni Kristo. Sa mga talata ng Bagong Tipan, may mga talata naglalarawan ng mga aktibidad ng mga apostol sa mga araw ng Sabat. Ngunit, hindi ito tahasang nagsasaad na sila ay patuloy na nagsasagawa ng Sabat sa parehong paraan tulad ng mga Israelita. Bagsak si Dan Maasin, gumagamit ng aklat Katoliko, ay babasahin pala. Babasahin Katoliko, tapos iniiba ang pakahulugan. Ang tawag dyan, panlilinlang. Kasi iniiba yung konteksto. Ang tawag sa theology doon, accommodated sense. Hindi yan ang intensyon ng author, pero yung intention mo, inilalagay mo dyan para gamitin ang sinasabi ng author para kumbinsihin kang tama ang iyong paniniwala, in which mali naman talaga. Sa mga talata ng Bagong Tipan, ayun, may mga talata naglalarawan ng mga aktibidad ng mga apostol sa mga araw ng Sabat, ngunit hindi ito tahasang nagsasaad na sila ay patuloy ang nagsasagawa ng Sabat sa parehong paraan tulad ng mga Israelita. Ang mga talatang ito ay maaaring ipakahulugan sa iba't ibang paraan at ang mga interpretasyon ay maaaring mag-iba depende sa tradisyon ng simbahan. Sa kabuuan, habang ang pahayag na ibinigay mo ay hindi tuwirang nag-uugnay sa pagsasagawa ng Sabat ng mga apostol, matapos ang muling pagkabuhay ni Kristo, ang mga paniniwala ng mga Adventista ay maaaring magpahiwatig na sila ay naniniwala
ng mga apostol ay patuloy na nag-oobserba ng Sabat sa Sabado. Para sa mas tiyak na impormasyon, kinakailangan ang mas malalim na pag-aaral ng mga partikular na talata sa Biblia at ang kanilang mga interpretasyon sa konteksto ng tradisyon ng Adventismo. Palpak pala. Baka sabihin ni Dan Maasin, inyo yan eh. Catholic AI, sa inyo yan eh. Di kami tayo ng hindi amin. Chat GPT. Ayan. Tinanong ko si Chat GPT. Ano ibig sabihin nito? The Adventists, therefore, in common with the Israelites, derive their belief from the Old Testament, which position is confirmed by the New Testament, endorsing fully by the life and practice of the Redeemer and his apostles the teaching of the sacred word for nearly a century of the Christian era. Aba, matindi ito, matindi ito. Bakit? Bakit matindi ito? Dahil talagang ating sinusuli ng mosto. Anong sagot ni ChatGPT? Ang pahayag na ito ay nagsasaad na ang mga Adventista, katulad ng mga Israelita, ay kumukuha ng kanilang mga paniniwala mula sa lumang tipan. Ayon sa kanila, ito ay pinagtibay ng bagong tipan na sumusuporta ng lubos sa pamamagitan ng buhay at gawain ni Kristo at ng kanyang mga apostol. Ang kanilang pagsunod sa mga turo ng banal na kasulatan ay pinakita sa halos unang 1 siglo ng Kristyanismo. Sa madaling salita, sinasabi nito na ang mga Adventista ay umaayon sa mga turo ng lumang tipan at ang kanilang mga paniniwala ay kinumpirma ng bagong tipan, gaya ng ipinakita sa buhay ni Jesus at ng kanyang mga alagad. So yan ang ibig sabihin nun. So tinanong ko siya, meron bang kinalaman sa Sabat yan? Baba, meron bang sinasabi dyan na merong apostol na nagsasabat matapos na buhay maguli si Kristo? Sa pahayag na iyong binahagi, walang direktang sinasabi na may apostol na nagsasabat matapos mabuhay maguli si Kristo. Ang pahayag ay tumutukoy sa pagsang-ayon ng bagong tipan sa mga turo ng lumang tipan at binabanggit na ang mga apostol at si Kristo ay sumusunod sa mga turo ng banal na kasulatan sa halos unang siglo ng Kristyanismo. Gayunpaman, hindi nito partikular na binabanggit ang tungkol sa pagsasabat ng mga apostol pagkatapos ng muling pagkabuhay ni Kristo. Kaya si Dan Maasin, certified sinungaling. To the point. Ha? Si Dan Maasin ay certified sinungaling. Bakit? Wala namang sinasabi dyan eh. Ha? Ngayon, tinanong ko dito si ChatGPT. Inggan ninyo ha? Ang mga apostol ba ay nagsasabat ng Saturday sa bagong tipan matapos na muling nabuhay si Kristo? Sa bagong tipan, may mga tala na nagpapakita na mga apostol at ang mga unang Kristiyano, partikular na ang mga Hudyo ay naging Kristiyano ay nagpatuloy sa pag-oserba ng Sabat. Kahit pagkatapos ng muling pagkabuhay ni Kristo, narito ilang mga halimbawa. Gawa 13:14. Saan nila ginagawa ito? Sa sinagoga. Anong sinagoga? Simbahan ng Judaism. Ano daw? Simbahan ng Judaism. Si Apostol Pablo umunta doon para makipagdebate. Gawa 18:4. Si Pablo ay nangangaral tuwing Sabat sa sinagoga sa Korinto at nakikipagtalo sa mga Hudyo at mga Grego. Ngayon, kung sakali nasugurin mo ang Seventh-day Adventist sa kanilang simbahan sa araw ng Sabado at maghamon ka doon ng debate, lalaban kaya ang mga yon? Sakali, Sabado, sugurin mo sila sa kanilang simbahan, sugurin mo at maghamon ka ng debate, lalaban kaya ang mga yon? Hindi. Bakit? Hindi sila nagkikipagdebate sa araw ng Sabado. Dahil pa sa kanila, yun ay very holy na araw na yun. Sila nagkikipagdebate doon. Pero si Apostol Pablo, nagkikipagdebate sa mga Greko at Hudyo. Bakit kaya ang Adventista hindi magawang makipagdebate sa loob ng kanilang simbahan sa araw ng Sabado, pero ginagawa ni Apostol Pablo? Ang tanong, pareho ba sila ng pananampalataya o hindi?
Sige, sagutin nyo ako. Mga Sabadista. Kung sakaling sugurin ko ang simbahan ng SDA sa araw ng Sabado at magipagdebate sa kanila sa loob ng kanilang simbahan mismo, lalaban kaya mga SDA? Tiyak ako hindi. Bakit? Naranasan ko na yun eh. Mayroon akong inimbitahan sa simbahan namin at nagipagdialogo ako sa kanya. Alam mo, pinuna kami. Huy, tingin nyo yan! Sabi ko, bakit po? Sabi nila, Sabado ngayon. Ano ngayon ko Sabado? Bawal yan! Bawal! Ba't ginawa ni Apostol Pablo? Sabi nung aking tagapagturo, si Pablo ka ba? Sabi ko, hindi nga ako si Pablo, pero ginagawa niya. Ibig sabihin, tama itong ginagawa ko. Ay, mali, si Pablo, hindi ko si Pablo. Tingnan mo yan. Ikaw, bro, uwi ka muna. Maya ka na lang balik dito kapag pagdating ng hapon. Kasi pagdating ng hapon, linggo na yan. Doon ka na lang bumalik. Sinong somebody sa tututol dyan? Sinabi kong yan. Di ba totoo naman yon? Kasi sa hapon ng Sabado, meron kami tatawag na AY. Adventist Youth. Meron kami niyan, AY. Kung saan ang mga youth naglalaro, Bible games, mga parlor games using the Bible. Pero ako hindi ako nagkaka-interest doon eh. Para sa akin, pambata lang yun eh. Gusto ko talaga talakayan. Kaya ang ginawa ko, nag-invite ako ng iba't ibang sekta ng pananampalataya, gaya ng Born Again, ng Katoliko, sa loob ng simbahan namin at doon kami nagdialogo sa gilid. Pinuna ako? Ha? Pinuna ba naman ako? Ba't ako pinuna? Ginagawa nga ni Apostol Pablo yun. Ba't ako pinupuna ako? Sabi nila, si Pablo yun, hindi ko si Pablo. Akala ko ba pareho kami ng pananampalataya ng mga apostol? Ba't si Pablo nagagawa niya? Ako hindi. Kahit si pastor ayaw lumaban nun. Ninyo ha? At ngayon, sabi sa talata, nagpatuloy ang mga Kristiyano sa pagingili ng Sabat. Anong araw yon? Sabado ba? Ating basahin. The Message Bible. Anong sinasabi ng The Message Bible? Sa Acts chapter 20 verse 7. Ang sabi ganito. We met on Sunday to worship and celebrate the Master's Supper. Straight to the point. Sa madaling salita, hindi yata tumutugma sa paniniwala ng mga Seventh-day Adventist ang nangyari sa buhay ni Apostol Pablo, ha? Hindi tumutugma. Ano may tutugma yan? Ang layo-layo nga, oh. Nangingilin ba ang mga apostol sa araw ng Sabado? Pagkatapos, tandaan ninyo ha, ang Sabado hindi lang Saturday. Ito ang reality na hindi kayang tutulan ng mga Adventista. Kasi dito, ang kanilang argumento atras abante. Pakita ko sa inyo ha. Ayun ha. Sabi ganito. Sa atin kunin yung sa encyclopedia. Tingnan sa encyclopedia. Anong sinasabi dito sa... Asan ba yun? Try ko hanapin na ito. Ipakita sa screen. Yan. The World Book Encyclopedia. Ang sinasabi dito. Yan. Jerusalem is a city of 3 Sabbaths. Sa Tagalog pa yan, ang Jerusalem ay ang syudad na may 3 Sabado. Kalahin mo 3 Sabado? Friday, para sa Muslim. Saturday, para sa Jewish. And Sunday, para sa Christian. Ang Seventh-day Adventist ba, Hudyo? Sabi ni Rinaldo Condino, hoy, ang mga SDA, hindi yan mga Hudyo.
Lalo niyo sinabi ni Rinaldo Condino? Ha? Ang mga SD hindi ang mga Hudyo. Wait lang nga, Patre. Kaya, may pakita ko kaya yon yung ano, yung sinasabi na yun ni Rinaldo Condino. Try natin na kung may pakita ko ba ha. Si Rinaldo Condino nagsabi nun na ang mga SD hindi sila mga Hudyo. Oh, galing na pagkaamin ni ni Rinaldo Condino. Ating tingnan nito, debate review, Jerry Laig, eto. Eto, SDA dili mga Hudyo. Ang ipangutanan ni mo Hudiyo, ang Seventh-day Adventist, dili mga Hudiyo. Wait. Ano daw yun? Ang Seventh-day Adventist, dili mga Hudyo? Balikan nga natin. Ang ipangutanan ni mo Hudiyo, Ang tinatanong mo, Hudyo. ang Seventh-day Adventist, dili mga Hudiyo. Dan maasin. Tutulan mo to. Tutulan mo. Ulitin natin, sarap pakinggan. Ulitin natin. Ang ipangutanan ni mo Hudiyo, Ang tinatanong mo, Hudyo. ang Seventh-day Adventist, dili mga Hudiyo. Ang mga Seventh-day Adventist, dili mga Hudyo. Nakakatawa dan maasin. Ang mga Seventh-day Adventist, dili mga Hudyo. Straight to the point. Kaya tang minalas dan maasin dito sa kanyang kasama Rinaldo Condino Hindi pala mga Hudyo ang Seventh-day Adventist. Ngayon, ang sinasabi to sa reference, Jerusalem is a city of 3 Sabbaths. Ang Jerusalem ay ang syudad na merong 3 Sabado. Ang Friday ang Sabado ng Muslim, ang Saturday ang Sabado ng mga Jewish, at Sunday ang Sabado ng mga Christians. Ayay ka. Ayay. Nak. Ano ba naman to? Ngayon, malaki ang pagtutol ng mga SDA dyan. Kasi, Domingo? Sabado? Sa mo di klaro? Ano sila? Domingo? Sabado gali? Sabado? Di gina Domingo. Amo ba? At ating puntahan ito sa kanilang libro sa SDA na mga hitabo sa katapusang panahon. Okay? At itinan ito sa kanilang aklat na mga hitabo sa katapusang panahon. May sinasabi dito. Ayan na. Wait lang, tinan natin yun. Ito. Pwede ko sa inyo. May sinasabing ganito Ayan. Iyang gipainom ang tanang kanasuran, sabino sa iyang mahugang kaulag. Hinadayag 14:6-8. Giunsa nini paghitabo, pinaagi sa pagpugo sa katauhan sa pagdawat sa mini nga Sabado. Anongin mo sila? Yung sinasabi dyan, mini o peke na Sabado. Mini nga Sabado. Natanggap mo ba dyan na ayon sa mabasa, ang Sabado ay peke? Sabi nila, hindi yung Sabado Yan ay linggo. Kasi ang linggo ninyo, yan ang peking Sabado. Tingnan nyo. Pag ginagamit natin ang The World Book Encyclopedia ng Jerusalem, may 3 Sabado. Friday ang Sabado ng Muslim, Saturday ang Sabado ng mga Jewish, at Sunday ang Sabado ng mga Christian. Tumututulong mga SDA kasi hindi daw pwede na natawagin mong Sabado ang linggo. Pag binasa mo itong mini nga Sabado, sabi nila, yan, linggo yan. Para bang si Kadasig Rosales, miingon ganita og ingon nga pare, dili gyud na pare. Kadaw? Kung miingon kuno kag ingon nga pare, dili gyud na pare. Yung mamaya-maya konti, nagtanong sa akin, unsa may posisyon ni Kristo, ingon nga pare.
Di naunay siya. Ay, sumagot kasi ako eh. Unsay posisyon ni Kristo? Siya ay matuod nga Diyos, matuod nga tawo. Aba, reklamo siya. Dili na mao. Ang gusto ko itanong sa'yo, ano ang posisyon ni Kristo? Isip usa ka pare. Ingon nga usa ka pare. Abi na kung ingon nga pare, dili na pare. Siya, layon na kay ka. Kay nabadshot man, nabulasot man. Pati pagkabulasot ni ko ni Kadasing Rosales. Ha? Sabi gito siya kay nagkakalat. Ang nag-report sa akin si Brother Calesa David. Pero Jando, may nakakalat ito ng kwento. Takot daw sa kanya punto por punto. Ano raw? Takot sa kanya punto por punto? Straight to the point. Alam nyo, huwag nyong ipagyabang kung kayo kinatatakutan ng punto por punto. Bakit? Isa lang ang reason kung kayo ay kinatatakutan ng punto por punto. Isa lang ang reason yan. Alam nyo kung ano? Hindi kayo matino kausap. Yan ang reason. Halimbawa, nagipagtalakayan ka. Para ko nagipagtalakayan sa grade 1. Ay. Hanap ka lang ng ibang kalaban mo, bro. Yung kalibil mo. Wag na lang ako kasi baka yatang baka mapagtawanan pa kita eh. Hanap ka lang ng ibang ano mo, ibang katalakayan mo. Ganyan kami punto por punto. Kapag kami nawala ng interes sa isang isang debatidor o nagipagtalakayan, isa lang ang reason yan. Hindi kayo matinong kausap. Yan ang reason yan. Ibig sabihin, gumagawa ka ng mga argumento, pati ikaw mismo nabubulasot. Ano ba sa Tagalog yung nabubulasot? No? Pati ikaw mismo nauhulog sa sarili mong argumento. Gaya ni Kadasing Rosales. Ingon nga pare, dili yun na pare, kay ingon man nga pare. Unya, nanguta na sa kuha. Unsay posisyon ni Kristo, ingon nga pare. Straight to the point. Perting pagkasyata. No? Unya, ganito yan. Ako, meron akong motto sa buhay. Anong motto ko sa buhay? Nakuha ko ito sa pelikulang Feast of Legend ni Jet Li. No? Ang nakalagay doon, if you learn to be fluent, to adapt, you will be unbeatable. Tandaan nyo ha? Yung motto na yan tinuro ni Sensei Funakoshi kay Shenzhen. Kasi yung karakter doon ni Jet Li is Shenzhen. Si Shenzhen is talagang merong something in history yan si Shenzhen. Mayroon niyang bahagi sa kasaysayan, kaso nga lang yung mga pelikulang mga inche ginagawan ng iba't ibang bersyon. No? Si Shenzhen ay tinuruan ni Sensei Funakoshi ng isang salita, ng isang strategy. Ang kanyang tinuro, if you learn to be fluent, to adapt, you will be unbeatable. Nagkasubukan silang dalawa. Nakapiring yung kanilang mga mata. Pagkatapos, natalo si Jet Li. Sabi ni Jet Li, hey, but you have won. Sabihin, inaamin ni Jet Li doon sa pelikula, nanalo yung kanyang kalaban. But you have won. Ang sagot ng kanyang kalaban, of course I won because I adapted to you. Ganyan to ha? Of course I won because I adapted to you. Ibig sabihin, inadapt ni Sensei Funakoshi ang style ni Jet Li o ni Shenzhen sa kanilang paglalabanan. At dahil doon, ginamit ni Sensei Funakoshi ang technique na ginagamit ni Jet Li laban sa kanya. Kaya sabi ni Sensei Funakoshi doon, in the essence, he
If you use his technique against him, he defeats himself. Bakit sinabi na he defeats himself? Kasi yung technique niya mismo ang ginamit mo laban sa kanya. Para bang Tai Chi ba? Na parang para pag kung susuntukin ka, gaganon ka lang, gaganon ka lang, tapos sasabayan mo lang, pagbalik nun, buga, lagpot, yung lagpot, parang ganon ba? Suntok, sasanggayin mo, tapos gaganunin mo, parang higupin mo lang ng ganyan, tapos binalik mo sa kanya bigla. The same strength na binalik mo sa kanya. Yung kanyang suntok sa'yo, hindi gaano nag-impact kasi sinabayan mo. Kasi kung salubungin mo yon, tanggal ang ngipin mo. No? Ginawa, parang hinigup lang niya ba ang lakas, tapos binalik sa the same strength, ayun, lagpot sa Amerika. Ganon. If you learn to be fluent, to adapt, you will be unbeatable. Ano nangyari doon sa aming talakayan ni Kadasig Rosales? Inadapt ko ang style niya. Pasinin nyo yan. Yan pasinin niyo ha. Kung sino mga nakakatalakayan ko, obserbahan ninyo. Ina-adapt ko sila. Kaya, mag-isa punto, ito ginagawa ko. Kapag may katalakayan, ina-adapt ko sila. Pag ina-adapt ko sila, ibig sabihin, ginagamit ko yung style nila laban sa kanila. Busa, kung ang akong kontra bugal-bugalon, nagi panahon yun nga mabalik na ko yung pagkabugal-bugalon. Ano na siya? Pero kung akong kontra, tarong, hindi magbugal-bugalon kung tinarong man niya ha. Diba? Kung tinarong akong kontra, tarong bug ko. Mabugal-bugal ka lang, binuutan ako gihapon ni mo. Para ma-feel mo na mali yung ginagawa mo, ipinararamdam ko sa iyo ang ginagawa mo para ma-feel mong mali ka. Sabi ni Kadasig Rosales, muingon gani kag ingon nga pare, dili gyud na pare. Maya konti, tinanong niya ako, ano ang posisyon ni Kristo ingon nga pare? Dili siya pare. Di siya pare. Oh. Ngayon, nang lipad ako doon sa gipatay si Kristo ingon nga tawo, yung siya layo naman kay na. Ato pa si Kristo gipatay ingon nga tawo, dili siya tawo. Yon. Inadapt ko si Kadasig Rosales at yon ang reason kung ba't siya nahagba. Nga naman, mapapiling magaling manggod. Basa ko, unang Pedro 2:9, gitawag ka mo ingon nga mga harian nung pare. Ingon siya, taasa mo na, sa langit na, sa yuta. Ako sa basahon, katawa siya. Nauna ang tawa. Nang binasa ko yung buong talata, ay, yung pala mga harian nung pare, nakikitira kasama ang mga hindi mananampalataya, nasaan yun? Sa langit ba yun? Astang pagkabadsata. Pertig yung pagkabadsata. Wag yun. Ha? Wag yun. Pertig yung pagkabadsata. Ay, hashtag yung pagkabadsata kayo. Oh. Yeah, yun. Try nyo kaya makipagtalakayan sa akin sa gamit ang matinong pag-iisip. Tingnan nyo, matino rin ako. Pero wag kayong mataka pag bigla akong na-excite kasi ako na-excite kasi gumaandar yung ko gaya dun sa Cagayan de Oro. Bangayan kami dalawa Jerry Laeg. Kaso inismailan ba man ako ng ismail pangaasar? Yung objection moderator. Ang among tema Daniel 7:25. Wala na guys, good may tungod sa 24. Tapos talagang pinaramdam sa akin ni Jerry Laeg, oy, biglang umulan. Baka biglang brown out. Paalam ko lang sa inyo, baka biglang brown out. Kasi dito kasi sa amin, pag mag-ulan ng malakas, biglang nagbo-brown out. Ano kayang problema ng poste?
Ngayon, ang nangyari ngayon, ginitian niya ako sa ngiti na parang, ala, bantay jud karon. Kaya, nung, nung nakabintang na ko, wala na. Logi na si Jerry Laig, kay puro naman tabi nga walay hinungdan. Akalain nyo, ang Gumbursa, kaya raw pinatay kasi na-convert sa Adventista. Ala, paano kayo nangyari? Naiipit na siya, sumayaw na ako. Ang mga Sabadista, nagalit. Sinayawan ko raw ang kanilang The Legend. Jerry Laig, The Legend yan, Jerry Laig, The Legend. No? Yung kanilang The Legend, sinayawan ko lang. Sobrang galit nila. Hindi nila namalaya, si Jerry Laig sumayaw din. Sumayaw si Jerry Laig, yung parang bibi na paatras ba? May 3 bibi akong nakita. Sumayaw si Jerry Laig, kala nyo? Pero ayaw pa kita ng mga SDA para ako lang yung kanilang banat-banatan. Okay lang yun. Wala akong pakialam doon, no? At lumalakas ang ulan, kaya biglang nag-brown out, alam nyo na. At least nagpaalam na ako sa inyo, okay? Baka sakali biglang mag-brown out. Ayun. So, yun ay isang ebidensya na yung kanilang paraan talaga, puro pagliligaw. Tinanong ko si Jerry Laig, yan bang Daniel 7:25 ay tumutukoy ba sa Little Horse? Ang ayong ka o tutol ka? Sagot ni Jerry Laig, tutol ako. Ha? Tutol siya? Lahat ng SDA dito sabi, yun ang Little Horse. Tapos siya sabi niya, hindi. There's something wrong kay Jerry Laig. Ano kaya nangyari doon? Lahat ng SDA dito na kalaban ko, ang siyang sasabi, yan ay ang Little Horn. Pero Jerry Laig, sabi niya, hindi yan ang Little Horn. Ano na ba nangyari sa mundo? Bakit ba ang pahayag nila kontrahan na masyado? Kontrahan. Nagkakabangga ng kanilang argumento. Okay, so dito na lang muna ako at basa na lang muna ako ng inyong mga komento dahil dumadami naman ang mga comments sa ating live ngayon. Kung nawala ako, bigla na ba, alam nyo na, at least nakapagsalita ako dito sa inyo. Linda Camilo, good morning bro Jando, God bless always from Davao City. Yan. Sabi naman ni Beltran Gomo na ako'y kaagbat dire SDA, classmate na ako. Ako gipang pasahan og mga verse o gibalos kay hospital. Layo ara. Tumilabot hospital. Ha? Ano sa hospital daw, hospital. Hahaha, layo ara kaayo. Ingnan ako nga ayaw ipanghambog ng hospital kay perting mahala kay naka pa-hospital may tulo ka adlaw, 130k ang bill. Sabi ninyo mga SD, mga wartahin na. Tuami Gusamis sa Naumis Botanical Garden. Tagiyana SDA. Si Padre, pag siya mag-talk, libre yun na aron mga tao makasulod. Kabalo mo siya nangayag entrance, ang SDA. Ha? Pinangayog entrance dito, ang SDA 500 kada ulo. Nya mga tigulang nga luoy kay wala 500, wala yung taong kasulod, 2 taon sa gawas. Walang ako taon ning itong pagi nga akong iyaan makasulod. Akong barkada si William Uba, born SDA, makasulod. Nadala pa siya mga kauban niyang mga SDA pod. SDA ba to o Katoliko ko balo? Oh, yang gidala dito, gipasulod na ko sila nga walay entrance. Nga naman ang mga nagunit ito sa Naumis Botanical Garden, gipaninglan ng mga tawag tag 500 ang buok. Iyaw mo na. Kung mo kailahang lugar, si Padre kung magtok na, dili na magpakuan, di na magpabayad. Sulod mo, sulod, libre ni.
alang ni satanan. Unya sa naumis, gipaningnan ng mga tog tagpabanid ang buhok. Ha? Unya ang mga naningil, mga SDA members. Kisaroy ng nangay kwarta. Kami ba? Oh. Ingon siya Montejo. Ingon siya Montejo, makalingaw man to si Holy Google. Basta ha, pag biglang nag-brown out ha. Pinapaalam ko lang yan na kasi malakas ang ulan sa labas. Pag biglang nag-brown out, alarms na. Manolito Ginitaran bro, magandang umaga bro. Watching here in Camiguin Island. Sabi ni Jeremy Lugsan Bartolaba, ha, ang mini na Sabado dyan parating pa, tinawad ng Sandelo. Oh. Wah! Oh. Sabi naman dito ni binaligtad niya. Usa man ni matanga sa kuan eh. Manolito Ginitaran, Jeremy Logsam, maubos nilang lahat na pastor ninyo. Di mangyayari yung haka-haka ninyong Sandelo. Sandelo? Haka yun. Tingnan nyo ha. Sa ating panahon ngayon, yung mga LGBT nga tinatanggap na eh. Sabbath keeper ba kaya hindi tanggapin? Utak naman kung meron kayo. Ha? Tingnan nyo. Sa ibang bansa, ang mga SD doon, nagsasagawa ng gay marriage. Baka sabihin nyo, nagbibitang ako ha. At ipakita. Sa ibang bansa, ang mga SDA nagsasagawa ng gay marriage. At ipakita yon. SDA, gay marriage. Gay marriage. Oh. Ayan. Oh. Ipakita, oh. Ayo. First gay marriage in SDA Church. Breaking. Watch before this Sabbath. Ayun. Breaking SDA. First SDA Church gay marriage. Na? Yang gawa-gawa. Oh. This is the first SDA Church to do this in church just before Sabbath sermon. The church's gay marriage announcement and celebrations has caused many concerns. This was an SDA church in Germany. Tayo? Ha? SDA church in Germany. Maraming obispo sa Germany ang tinanggal ni Pope Francis kasi iginigit nila na magsagawa ang Katoliko ng gay marriage. Lahat sila na nagsumite na gawin sa Katolikong simbahan sa Germany ang gay marriage. Lahat sila tinanggal ni Pope Francis, pinagsisipa. Pero ang SDA, natuloy talaga ang gay marriage. Natuloy talaga ang gay marriage. Ay, astang buguya. Astang buguya juga yun. Nya. Kita nyo? Ay noon, basic ang feeling nila, pareson sila. Kaya isa naibok, ang isa wala. Oh. Parehong nakamer ka na. Ang isa nakaribon, ang isa nakaniktay. Oh. Parehong pution. Parehong nagngisi. Parehong ni antipara. Parehong hayag ug agtang. Ang nakalahi lang ang isa naibok, ang isa wa. Oh. Kaya na bahala umusga dyan. Oh, tama? Yan ang kanilang, yan ang ano nila, masyado silang, kung ang mga LGBT nga tinatanggap na sa ating lipunan, hindi ko sinasabi tinatanggap na simbahan, ano? Ano ko sa simbahan? As individual.
not as a couple, as an individual. Sila ay tinatanggap ng simbahan as an individual, not a couple. Pero sa SDA, tinatanggap sila as a couple. Eto ngayon, kung ang LGBT nga tinatanggap na ngayon, Sabbath keeper pa kaya? Asan ang common sense ninyo? Palibasa kasi, yung Sunday law ninyo, kalokohan yan. Sunday law, pinagsasabi ninyo. Oh, nagbintang kayo na noong panahon, ginagawa na yung blue law. Sunday law. Oh, sa mga lugar, ngayon lang halimbawa, sa iba't ibang bahagi na mayroong nagsagawa ng blue law, o Sunday law. Ang tanong, meron bang Seventh-day Adventist na pinatay doon dahil nag-Sunday keeper siya, nagkatoliko, nagkatoliko, nag-Sabbath keeper siya? Meron ba? Wala. Walang SDA sa mga lugar na yun na pinatay dahil SDA sila, wala. Kaya yung sinasabi nilang National Sunday Law, isa lamang yang malaking kahibangan. Kumbaga, tinatakot lang kayo para kayo magsabadista. Yan na sa kanilang aklat. At yung basahin ng kanilang aklat, ha? Mga hitabo sa katapusang panahon. Anong sinasabi rito? Mga hitabo sa katapusang panahon. Sabi dito, ayan o. Kita natin. Daghan ang mutindog sa atong mga pulpito. Uban ang sulo sa bakak nga mga tagna sa ilang mga kamot. Gidagkutan gikan sa impyernohanong sulo ni Satanas. Marami daw ang tatayo sa kanilang mga pulpito. Dala ang mga kasinungalingang hula. Hula ba hula? Kasinungalingan, bakak nga mga tagna, kasinungalingan ng mga hula. Ano yon? National Sunday Law. Gidagkutan gikan sa impyernohanong sulo ni Satanas. Tingnan ko nga kung meron tong English dito. Try ko lang nga sa Last Day Events. Baka meron siyang English version. Try kong tingnan. Tingnan ko dito ha, kung meron ba siyang, ayun o, eto. Tingnan nyo o. Many will stand in our pulpits with the torch of false prophecy in their hand. False prophecy. Ano yung false prophecy na yan? National Sunday Law. Kindled from the hellish torch of Satan. Saya, daga ng mutindog sa ato mga pulpito, uban ng sulo, torch, sulo, uban ng sulo sa mga bakak, ang mga tagna, daha sa ilang mga kamot, gidagkutan, gikan sa impyernohanong sulo ni Satanas. Kindled from the hellish torch of Satan. Mo na ebidensya, mga Adventista, anong mga butbuton man kayo mo? Di nyo kaya manudlo nga walay butbot. Nga naman, dili mo makakabig kung di mo mamutbot. Lisod ba? Mahirap ba na mangaral ng totoo? At hinahaluan nyo ng pananakot nga mga botbot? Wa mo panibaruti na inyong gihimo, ano?
Panibarot pod mo ay. Grabe na po ng inyo ha. Dili makakabig kung dili mamakak. Hindi nakakapag-convert kung hindi magsisinungaling. Ano ba naman nangyayari sa mundo? Ha? Ano yung nangyayari sa mundo? Ba't yung ganyan ang mga utak ng mga tao? Okay, tuloy na tayo magbabasa ng comment. Hanggang 12:20 lang ako ha. Okay, Jundel at saka yung tanong wala sa ayos palasi. Oh. Manolito Ginitara na nabalaho si Kadasig sa kanyang argumento bro JD o nabalaho yun. Oh. Yung dire si Roderick Labarda Sandoy walang hiya katambalos. Yung Jundel for being a priest ingon nga pare luuyan ni Kadasig og mga sulpot nga nagkasinabot ang ilang panabot. Luigi Anthony Lawat Plaida. Naana sa duha ka SDA keyboard warrior dire dili mo sukol sa programa. Alawan. Basta dili mo sukol sa programa kabalo sila nga bakak ilang gipanudlo mo nang di mo sukol sa live ana ra na siya kasayon. Okay, Brother JD, AGW is the founder of SDA Church. Sa Bisaya, si AGW ang nakaka-plug sa SDA Church. Now, pasabot di ay na ay original member sa SDA Church og ni join si Ellen G. White. Kinsa man ka ang membership atong iyang nakaplagan bro. Nangutana ko na, tinanong ko dyan si Junelito Bulawan. Tanong ko sa kanya, kung nakaplagan lang niya ang SDA Church, before niya nakaplagan ng SDA Church, kinsa may naghandol? Why natubag? Kinsa may presidente sa General Conference kadang nakaplagan siya ni Ellen White? Why tubag ang SDA? Ha? Why tubag? Yung karon sa Bisaya, nakaplagan ako ang akong kwarta sa Susdala na tagak. Nakaplagan ako. Sa Tagalog, nakita ko yung yung pera ko nalaglag sa kalsada. Nakita ko. Nakaplagan, nakita ko. Sa English, I found the money in the road. Unsago na ba nga utok ninyo? Ha? Kaya nakaplagan ko no, founder ko no. I founder my money in the road. Analyza kung palpak ba. Bisaya, nakaplagan na ko akong kwarta sa dala na tagak. Nakaplagan. Sa Tagalog, nakita ko yung aking pera na nalaglag sa kalsada. Nakita. In English, I found my money in the road. Muna bahala kung ano lang utok nila kaya wala, ambot na lang. Nakaplagan nako ang akong bag sa among classroom. Tagalog, nakita ko ang aking bag doon sa aming classroom. English, I found my bag in the classroom. Huh? I found my bag in the classroom? Utok pa ba na? Iba sample. Karon sa kadugayng panahon nga naglaro-laroy ko ning kalibutan na nakaplagan nako ang akong minahal. Tagalog. Sa tagal ko nang namamasyal sa mundong ibabaw, nakita ko na rin ang aking forever. Sa English,
For a very long time, I'm roaming around the world. I finally found her, my love. Sa to? Ito? I finally found her, my love. I finally found her, my love. Yung kanta, I finally found the one. Dapat doon. I finally found her, the one. Wala na ron. Purbida. Ngambot na lang ko. Ala, bahala mo sa kinabuhi, oy. Kung sa balista mo, kamunay bahala na. Sabi ni Neil Kevin Perez, pabalikas grade 1, bro. Ingon ana na sila, bro JD, walay klaro na sila. Sabi ni Luigi Anthony Lawat Plaida, founder, nakaka-vlog. Ingon si Luigi Anthony Lawat Plaida, BC Cubs, Bisaya manggod si AG White ang nagtukod sa SDA Church, mauni sakto. Nagtukod. Sa mga Tagalog, si Ellen G. White is one of the founders. Ibig sabihin, hindi siya lang ang nagtayo ng samahang ito. Isa lang siya sa mga tagapagtatag ng samahan na ito. Sa Bisaya, nakaka-plug. Unsago na tagapagtatag sa Bisaya, nakaka-plug. Kamu daw kung nibahala na lesbi, sakto ba nila mga utok nila, be? Asa naman ni sila, wala man mag-comment din, he. Awa na, eh. Awa na. Ingon din si James David. Jeremy Lugsang Bartolaba. Emperador si Constantino Maura. Dili obispo, dili pariog, dili pope. Pare John. Sino ba to si Constantine the Great? Emperador. Dili obispo, dili pare, emperador na. Yung si James, takot kang pasukin si Bro Jando, aminin mo. Ayan, unlock sila mo sulod na to. Yung si DC Cubs, di panindigan manggod nga nakaka-plug ra si Ellen G. White sa iglesia, pero nagbuhat og 28 fundamental belief og authoritative writings. Bitaw, no? Sakto. Nakaplagan na niya, dinayin mo siyang authority. Sakto yun. Nakaplagan na niya mo. Authority ka? Hindi ka authority ka, nakaplagan naman niya mo. Ang authority, katong nagtukod. Ikaw nakaka-plug, di ka authority, anak. Sakto. DC Cub, sakto. Kung nakaplagan na niya, di siya may mga authority dito. Yung authority ang mismong nagtukod. Nang lita, ni nga ni karon. Si Elis Soriano nagtukod ng iglesia. Mauna karon ng Members Church of God International, nagtukod ng iglesia. Ngayon, nakaplagan ako ang iyahang iglesia. Nagpa-member ko. Pwede ba ko may mga authority? Pwede ba na? Authority ko largo? Nga nakaplagan naman ako yung iglesia, nagpa-member ko? Authority ko largo? Hindi pwede ay. Ang may authority, ang mismong nagtukod. Dili ang nakakaplag. Utok mo. Asa may saktuhan ni bro? Founder's fee or finder's fee? Finder's fee. Finder's fee. Mas maganda itong kuhan, yung finder's keeper. Yun ang maganda doon, finder's keeper. Finder's fee? Sa meaning ng finder's fee, founder's fee. Alam ko, finder's keeper. Kung kisi nakaka-plug, siya yung manag-iya. Yan. Finder's keeper. Tay. Hoy, na ako'y nakaplagan, nindot kayo. Puhol mo daw ko, finder's keeper.
Dili. Oy, napod yung ko'y nakaplagan. Hindi nga rilo nakaplagan na ako. Ako na be. Finders keeper. Uy, ako'y nakaplagan. Anti para, nito kay design, no? Uy, daghan mo ang nakaplagan niya. Ako na lang nabi. Finders keeper. Hindi pwede yung founders keeper. Balik tayo grade 1 yan. Ha? Okay, so sabi naman dito na lang, unsa kaha sulti sa SDA members nga English teachers if naaabot sa word na founder, Brother JD. Baw lang, wa pa ko nakamit ilang teacher, may tatag teacher nga Sabadista. English teacher nga Sabadista. O yun ba? Nga ang nakakaplag, founder. Okay? Maayong October JD og sa tanan diri sa straight to the point. Straight to the point. Okay, alas 12:20 naman diri na kukutob. Daghang salamat sa inyong malipayang pagtanaw sa atong programa. Straight to the point. Straight to the point. To make his message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the